Magandang gabi mga kaibigan. Maligayang pagdating sa mga kwentong aswang, ang tahanan ng mga kwentong gigising sa inyong takot at magpapadilat sa inyo hanggang madaling araw. Bago tayo magsimula, siguraduhin komportable na kayo. Patayin ang ilaw, isuot ang inyong earphones, at huwag munang lilingon kapag may narinig kayong kaluskos sa inyong likuran. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan, at nakatatakot na aral, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. I-share din ito sa kaibigan nyong matapang daw, ngunit natutulog na nakabukas ang ilaw. Ang kwentong maririnig nyo ngayon ay tungkol sa isang fotograpong tumanggap ng malaking bayad para kumuha ng litrato sa isang family reunion. Akala niya, ordinaryong trabaho lang iyon. Kamera, tripod, ilaw, ngiti, at ilang oras ng pagod. Ngunit pagkatapos ng shoot, nalaman niyang matagal nang patay ang buong pamilyang kanyang kinunan. At ang mas nakakatakot pa, sa huling litrato, may isang bakanting upuan na hindi dapat mapasama. Huminga ng malalim, makinig, at tandaan, hindi lahat ng family picture ay alaala. Ang iba, imbitasyon. Simulan na natin ang kwento ng ang fotograpong kumuha ng family picture ng mga patay. Si Renzo Alcaraz ay isang freelance photographer sa bayan ng San Isidro. Mahilig siyang kumuha ng litrato ng kasal, binyag, graduation, debut, at minsan, kahit birthday ng aso basta may bayad. Hindi siya sikat, pero maganda ang mata niya sa detalye. Sabi nga ng iba, kaya niyang palitawin sa larawan ang lungkot ng taong pilit mumiti. Kaya lang, sa kabila ng talento, laging kapos si Renzo. May hulog pa siya sa kamera. May utang siya sa ilaw. May gamot ang kanyang ina. At may kapatid siyang kailangang bayaran ang matrikula. Ma, huwag niyo munang isipin yung resibo sa botika. May booking ako ngayong gabi. Malaki raw ang bayad. Gabi na naman? Anak, hindi lahat ng kumukuha ng larawan sa dilim ay tao ang gustong maalala. Ma, photographer ako. Hindi albularyo. Minsan, pareho lang iyon. Parehong tumitingin sa hindi nakikita ng iba. Napangiti si Renzo pero hindi niya naisagot ang ina. Dahil sa totoo lang, kakaiba rin ang booking na yon. Dumating ang mensahe sa kanyang lumang email bandang 3:00 ng madaling araw. Walang profile picture. Walang contact number. Ang nakalagay lang ay, kailangan namin ng family portrait na yung gabi. Huwag kang mahuhuli. Malaki ang bayad. Kalakip noon ang address ng isang mansyon sa dulo ng Barangay Maligaya, ang Villa San Aurelio. Matagal nang sarado ang lugar na yon. May mga nagsasabing dating hacienda iyon ng pamilyang De Leon, isang angkang mayaman, ngunit unti-unting nawala matapos ang isang sunog noong dekada 90. Hindi alam ni Renzo ang buong kwento. Ang alam niya lang, kapag may kliyente at may bayad, pupunta siya. Kasama niya ang kanyang assistant na si Bok, pinsan niyang laging late, laging gutom, at laging may baong maling impormasyon. Boss, sure ka dito? Villa San Aurelio. Parang pangalan ng resort na walang review sa internet. Malaki bayad, Bok. Gaano kalaki? Isang gabi, 70,000. Ay boss, kahit multo, pasmile natin. Basta may down payment. Yan ang problema sa'yo. Kapag pera na, lumalakas loob mo. Hindi lakas ng loob ito, boss. Gutom ito. 7:00 ng gabi, umalis sila dala ang camera bag, tripod, 2 ilaw, memory cards, extra battery, at isang maliit na printer na ginagamit ni Renzo kapag may instant photo package. Habang palayo sila sa bayan, lalong kumikitid ang daan. Nawala ang signal ng cellphone. Nawala ang ilaw ng mga bahay. Nawala rin ang tunog ng mga kuliglig. Ang tanging gabay nila ay ang buwan at ang lumang tarangkahan na may nakasulat na Villa San Aurelio. Boss, kung may entrance fee dito, sabihin mo ikaw ang magbayad. Ako emotional support lang. Bumaba ka. Buksan mo yung gate. Bakit ako? Ikaw ang assistant. Assistant, hindi alay. Kahit reklamo ng reklamo, bumaba si Bok. Nang hawakan niya ang gate, kusa itong bumukas.
Boss, good news. Automatic. Walang motor yung gate. Bad news. Kusa. Pumasok sila sa bakuran. Sa dulo, nakatayo ang mansyon, malaki, luma, at tahimik. May mga bintanang nakabukas, pero walang ilaw sa loob maliban sa dilaw na liwanag ng kandila. Sa harap ng pinto, may matandang babaeng nakaitim na bestida. Maputla ang mukha niya, pero maayos ang tindig. Ikaw si Renzo Alcaraz? Opo. Photographer po. Mabuti. Naghihintay na ang pamilya. Ma'am, good evening po. Ako po si Bok, assistant. Ako po taga-bitbit, taga-ayos, at minsan taga-tikim kung may handa. Walang handa ngayong gabi. Ay. Condolence po sa tiyan ko. Hindi tumawa ang matanda. Pinapasok sila sa loob ng mansyon. Malamig ang hangin sa sala kahit walang electric fan. Ang sahig ay makintab, ngunit may manipis na alikabok sa gilid. Sa pader, nakasabit ang maraming lumang larawan ng pamilya. Lahat ng nasa larawan ay pormal ang suot, tuwid ang likod, at hindi ngumingiti. Parang hindi family picture ang mga yon, kundi mga litrato ng mga taong pinilit manatili sa isang sandali. Ma'am, ilan po ang kukunan natin? 13. 13? Ay, boss, malas na number daw yan. Bok. Sorry. Baka discount code lang. May 3 bilin. Opo. Una, huwag kang gagamit ng flash hanggat hindi kumpleto ang pamilya. Ikalawa, huwag mong bibilangin ang mga tao sa harap mo. Bilangin mo lamang sila sa litrato. Ikatlo, kapag may bakanting upuan sa frame, huwag mo itong aalisin. Ma'am, bakit po bawal bilangin sa harap? Baka may magtago sa likod ng kurtina. May mga taong ayaw mabilang habang nakatingin sa kanila. Napalunok si Renzo. Ma'am, reunion po ba ito? Huling reunion. Dinala sila sa malaking bulwagan. Doon naghihintay ang pamilya De Leon. May matandang lalaki sa gitna, nakaupo sa malaking silya. May 3 babaeng nakaputing saya. May 4 na lalaking nakabarong. May 1 dalagang nakapula. May 2 batang nakasuot ng lumang pormal na damit at may 1 binatang nakatayo malapit sa bintana. Lahat sila ay tahimik. Lahat sila ay nakatingin kay Renzo. Walang kumurak. Boss, ang disciplined ng family. Kahit class picture ng grade 6, hindi ganyan katahimik. Ayusin mo ilaw. Opo. Pero kung may ngumiti ng masyadong malapad, ikaw bahala. Inilagay ni Renzo ang tripod sa gitna ng bulwagan. Habang inaayos niya ang lens, napansin niyang mabigat ang hangin. Parang bawat hinga niya ay may kasamang alikabok ng lumang alaala. Nakasuot ang pamilya ng damit na parang galing sa ibang panahon. Good evening po. Simple lang po tayo. Una, formal shot. Tingin lang po sa camera. Matagal na kaming tumitingin. Opo. Kunin mo na ang litrato. Inangat ni Renzo ang kamera. Sa viewfinder, nakita niya ang pamilya. Pero may kakaiba. Sa harap niya, nakaupo ang matandang lalaki sa gitna. Sa kamera, may isa pang nakatayo sa likod nito. Isang lalaking sunog ang gilid ng barong, nakayuko, at nakatakip ang mukha. Ibinaba ni Renzo ang kamera. Wala ang lalaking iyon sa harap niya. Bok, may nakita ka bang lalaki sa likod? Marami, boss. Family reunion niya. Yung nakayuko. Ako lang ang nakayuko. Nagdadasal ako na may pagkain. Huwag mong hanapin ang wala sa harap. Nasa larawan sila kung nararapat silang mapasama. Muling inangat ni Renzo ang kamera. Nandoon pa rin ang lalaking nakayuko. Nanginginig ang daliri ni Renzo sa shutter, pero pinindot niya. 1. Kinuha niya ang unang litrato.
Hindi gumalaw ang pamilya. Okay po. Isa pa. Ikalawang kuha. Sa screen ng kamera, biglang nagbago ang kulay ng larawan. Ang dating dilaw na bulwagan ay naging kulay abo. Ang mga mukha ng pamilya ay pumuti. Ang mga mata nila ay naging mas malalim, parang matagal nang hindi nasisikatan ng araw. Boss, bakit parang vintage filter? Hindi ako naglagay ng filter. Baka kamera mo nagkaemo. Lumapit ang dalagang nakapula. Pwede bang solo portrait? Opo. Dito po, ma'am. Huwag mo akong tawaging ma'am. Isabel ang pangalan ko. Maganda si Isabel. Maputla, mahaba ang buhok, at may lungkot sa mga mata na hindi bagay sa reunion. Umupo siya sa tabi ng bintana. Nang itapat ni Renzo ang kamera, nakita niya sa lens ang likod ng dalaga. Nakaharap ito sa kanya sa totoong buhay, ngunit sa kamera, nakatalikod. Bawat pindot niya, unti-unting humaharap ang anyo ni Isabel sa larawan, kahit hindi gumagalaw ang tunay na katawan. Hindi ako nakuhanan noong gabing dapat sana. Anong gabi? Ang gabing huli kaming kumpleto. Reunion po ba yon? Libing ng isang lihim. Bago pa makapagtanong si Renzo, tinawag siya ni Donna Mercedes. Sa silid kainan naman. Lumipat sila sa dining hall. Mahaba ang mesa, puno ng plato, baso, at kubyertos. Pero walang pagkain. Sa bawat upuan, may nakalagay na pangalan. Don Anselmo. Donna Mercedes. Isabel. Lorenzo. Catalina. Emilio. Soledad. Beatriz. Tomas. Clara. Ramon. Elias. At sa pinakadulo, may isang bakanteng upuan. Walang pangalan. Boss, baka para sa atin yan. Huwag kang upo. Hindi rin ako upo kung walang ulam. Pinuwesto ni Renzo ang pamilya sa paligid ng mesa. Sa totoong tingin, 12 lang ang nakikita niya. Naalala niya ang bilin, huwag bibilangin sa harap. Bilangin lamang sa litrato. Pinindot niya ang shutter. 1, 2, 3. Sa screen, 13 sila. May nakaupo sa bakanting upuan. Hindi malinaw ang mukha, pero may hawak itong lumang pusporo. Ang kamay nito ay nangingitim, at tila tumutulo ang anino sa ibabaw ng mesa. Sino ang nasa dulo? Siya ang hindi namin maalis sa larawan. Siya ang dahilan kung bakit hindi kami makaalis. Boss, ayoko na. Kahit may 70,000, parang may withholding tax sa kaluluwa. Tapusin natin, tapos alis tayo. Yan din sabi ko nung sumali ako sa Zumba. Hanggang ngayon, trauma pa rin. Habang iniaayos ni Renzo ang ilaw, may nahulog na maliit na frame mula sa pader. Pinulot niya ito. Nasa loob ang lumang larawan ng isang photographer na nakatayo sa harap ng mansyon. Sa likod, may sulat, Simeon Reyes, Family Photographer, Mayo 17, 1978. Napansin ni Renzo na pareho ang hawak nitong kamera sa lumang kamera na nakadisplay sa sala. Ngunit ang mukha ni Simeon sa larawan ay gasgas, parang sinadyang burahin. Sino si Simeon? Ang unang kumuha ng huling larawan. Nasaan siya ngayon? Nasa maling frame. Biglang lumamig ang batok ni Renzo. Sa tabi ng kanyang tenga may bumulong. Huwag mong kunan ang bakanting upuan nang hindi nalalaman kung sino ang upo. Napalingon si Renzo. Wala sa likod niya. Bok, narinig mo yun? Kung tungkol sa pagkain, wala. Kung tungkol sa takbo, malakas. Muling bumalik sila sa sala para sa pangunahing family portrait. Doon nakahanda ang pinakamatandang upuan ng pamilya. Mataas ang sandalan, kulay itim ang kahoy, at may mga ukit na mukha sa gilid. Sa likod nito, may malaking kurtinang nakatakip sa isang larawan.
Ano po yung nasa likod? Ang ayaw naming maalala. At ang hindi namin pwedeng kalimutan. Pinuwesto ni Renzo ang pamilya. Habang inilalagay niya ang tripod, napansin niyang ang lahat ng kandila sa silid ay nakatagilid ang apoy, parang hinihila papunta sa kortina. Boss, yung apoy, parang may crush sa kortina. Bok, wag mo nang dagdagan ang kaba ko. Sorry, defense mechanism ko yung kabobohan. Tumunog ang orasan. 11:50 5 minuto bago kami muling mawala. Mawala. Tuwing anibersaryo lamang kami nakakabalik. Isang gabi. Isang pagkakataon. Isang larawan. Bakit ako? Dahil ang kamera mo ay may mata na hindi pa natutong magsinungaling. Tinignan ni Renzo ang kamera niya. Lumang modelo iyon, second hand, nabili niya sa isang pawn shop. Noon niya napansin ang maliit na inukit sa ilalim ng body. Reyes. Kamera pala iyon ni Simeon. Iyon ang dahilan kung bakit siya ang napili. Hindi ito aksidente. Walang aksidente sa larawang matagal nang naghihintay. Boss, ibig sabihin yung kamera mo, may previous owner na multo. Kaya pala minsan blurred ako kahit hindi gumagalaw. Bok, seryoso. Seryoso ako. Blurred talaga ako, Sally. Bago niya makuha ang huling litrato, biglang bumukas ang kurtina sa likod ng pamilya. Nagsiwalat ito ng malaking portrait. Nasa portrait ang buong pamilyang De Leon, ngunit iba ang anyo nila. Hindi sila nakangiti. Hindi rin sila nakapormal. Para silang nakulong sa isang sandali ng takot. Sa gilid ng portrait, may isang lalaking hawak ang pusporo. Ang mukha nito ay gasgas, tulad ng mukha ni Simeon sa lumang litrato. Siya ba ang nasa bakanteng upuan? Si Aurelio De Leon, kapatid ni Anselmo, anak ng kasakiman, ama ng apoy. Unti-unting nag-iba ang silid. Ang malinis na sahig ay nagkaroon ng bakas ng abo. Ang mga kurtina ay tila kinain ng dilim. Ang mga pader ay nagpakita ng itim na marka ng lumang sunog. Nasa harap pa rin ni Renzo ang pamilya, pero sa paligid nila, lumitaw ang gabing namatay sila. Noong Mayo 17, 1978, nagtipon kami para ayusin ang hatsyan ng lupa at ari-arian. Tumanggi kaming ibenta ang hasyenda. Si Aurelio ang naghangad ng lahat. Kaya ikinulong niya kami sa loob. Sinunog niya ang bahay, at ang unang photographer na si Simeon ang huling taong nakakita sa katotohanan. Nasaan si Aurelio ngayon? Nagtatago sa bawat larawang hindi natapos. Lumitaw si Simeon sa gilid ng silid. Matanda na siya sa itsura, ngunit malinaw na hindi na siya kabilang sa mundo ng buhay. Hawak niya ang lumang flash bulb at may nakasabit na sirang camera strap sa leg. Boss, may guest photographer. Kailangan ba natin hatiin bayad? Kung hindi mo kukunan ang katotohanan, ikaw ang susunod na mawawala sa frame. Paano? Huwag mong kunan ang ngiti nila. Kunan mo ang dahilan kung bakit hindi sila makatawid. Biglang sumara ang pinto. Mula sa portrait, may lumabas na anino. Unti-unti itong nagkaroon ng anyo ng lalaking nakaupo sa bakanteng upuan. Si Aurelio. Hindi ko pinayagan ang larawang ito. Hindi na ikaw ang masusunod. Sa bahay na ito, ako ang huling may hawak ng apoy. Biglang nagliyab ang mga kandila, ngunit hindi karaniwang apoy ang lumabas. Maputla yon, malamig, at tila kumakain ng liwanag sa paligid. Ang pamilya ay umatras, ngunit hindi sila makalabas sa frame ng sala. Parang may invisible na hangganan na pumipigil sa kanila. Renzo, ihanda mo ang kamera. Kapag tumunog ang orasan ng 12:00, isang kuha lang ang kaya mong gawin. Isang kuha para saan? Para tapusin ang hindi ko natapos. Boss, one shot lang.
Parang basketball finals. Hindi ako ready. Hawakan mo yung ilaw. Hawakan ko. Boss, pag sinabihan mo akong hawakan yung multo, resign na ako. Ilaw lang, Bok. Habang inaayos ni Renzo ang kamera, lumapit si Aurelio. Sa bawat hakbang niya, nagiging abo ang bahagi ng sahig na tinatapakan niya. Hindi siya basta multo. Isa siyang alaala ng kasalanang ayaw mamatay. Photographer, ibaba mo ang kamera. Bibigyan kita ng kayamanan na hindi kayang ibayad ng patay. Narinig ko na yan sa mga kliyenteng ayaw magbayad ng full package. Hindi mo sila pamilya. Bakit mo isusugal ang buhay mo? Dahil may mga larawang hindi dapat manatiling kasinungalingan. Sumugod si Aurelio. Tumilapon ang isang ilaw. Napaatras si Bok at halos mahulog sa lumang mesa. Boss, minor damage lang. Yung ilaw lang, pati dignidad ko. Kinuha ni Renzo ang lumang flash bulb na hawak ni Simeon. Iyan ang huling flash na hindi ko nagamit. Paano kung pumutok? Boss, lahat naman dito pumuputok, kandila, pinto, kabako. Itapat mo sa portrait. Doon siya nakatali. Tumakbo si Renzo papunta sa tripod, habang si Bok naman ay pilit na itinututok ang ilaw sa portrait. Nagulo ang pamilya sa frame, ngunit nanatili sila sa kanilang mga posisyon na parang alam nilang ito na ang huling pagkakataon. Renzo, wag mong hayaang maupo siya sa bakanting upuan. Bakit? Kapag siya ang nasa gitna ng larawan, siya ang muling magmamay-ari sa amin. Tumingin si Renzo sa viewfinder. Sa harap niya, si Aurelio ay nakatayo pa. Ngunit sa kamera, nakaupo na ito sa bakanting upuan sa gitna ng pamilya, nakangiting parang panalo na siya. Tumaas ang balahibo ni Renzo. Nasa upuan na siya sa kamera. Iyon ang kapangyarihan niya. Nauuna siya sa larawan bago sa mundo. Boss, kung kamera ang kalaban, pwede bang i-delete na lang? Huwag mong buburahin ang patay. Nagagalit ang mga alaala kapag tinatanggal ng walang paalam. Ay, noted po. Hindi ako magde-delete. Archive lang. Pinagpawisan si Renzo kahit napakalamig. Sa bawat segundo, mas lumilinaw si Aurelio sa upuan. Kapag tuluyang lumitaw siya sa totoong mundo, matatali muli ang buong pamilya sa mansyon. At baka pati si Renzo at Bok ay maging bahagi ng susunod na lumang larawan. Ano ang dapat kong kunan? Hindi ang mga mukha. Ang anino. Doon napansin ni Renzo ang mali. Lahat ng pamilya ay walang anino. Si Aurelio lang ang mayroon. Makapal, maitim at nakadikit sa bakanteng upuan. Bok, itutok mo yung ilaw sa sahig, sa ilalim ng upuan. Sa sahig. Boss, usually mukha ang pinapaganda, hindi paa. Gawin mo. Itinutok ni Bok ang ilaw sa ilalim ng upuan. Sumigaw si Aurelio. Ang anino niya ay gumapang, kumapit sa mga paa ng upuan, at tila naghahanap ng madilim na puwang. Inangat ni Renzo ang kamera. Ang orasan ay nagsimulang tumunog. 1, 2, 3. Bawat tunog ay parang martilyong tumatama sa dibdib ni Renzo. Ibaba mo iyan. Family picture po tayo. Tingin sa kamera. Sir Aurelio, smile ka naman. Last mo na yan, promise. Umikot ang ulo ni Aurelio sa direksyon ni Bok. Joke lang po. Half smile pwede na. 4, 5, 6. Sa viewfinder, nakita ni Renzo ang tunay na itsura ng eksena. Hindi na reunion ang nasa harap niya. Nakita niya ang pamilyang nakakulong sa gabi ng sunog, hindi bilang mga nilalang na nakakatakot, kundi bilang mga kaluluwang hindi nabigyan ng huling paalam. Nakita niya si Isabel na humahawak sa kamay ng batang kapatid. Nakita niya si Donna Mercedes na yakap ang rosaryo.
Nakita niya si Don Anselmo na sinusubukang buksan ang pinto. At nakita niya si Aurelio sa gitna, nakatayo sa likod ng lahat, hawak ang pusporo at nakangiti. 7. 8. 9. Ngayon, Renzo. Huwag kang kukurap. 10. 11. 12. Pinindot ni Renzo ang shutter. Sumabay ang lumang flash. Puti ang liwanag na kumalat sa buong mansyon. Hindi ito ilaw na nakakasilaw lamang. Para itong liwanag na marunong magtanong at marunong maningil. Sa isang sandali, tumigil ang lahat. Ang pamilya ay nanatili sa frame. Si Aurelio ay napilitang lumitaw sa gitna, hindi bilang mayamang tagapagmana, kundi bilang taong nagtago sa likod ng apoy. Ang kanyang anino ay napilas mula sa upuan at sumama sa litrato. Hindi siya nasunog. Hindi siya naglaho sa sigaw. Mas mabigat ang parusang ibinigay sa kanya. Natrap siya sa larawan ng katotohanan, sa mismong sandaling matagal niyang tinatakasan. Hindi. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Hindi, Aurelio. Ang bahay ay hindi pag-aari ng taong sumira sa pamilya. At ang alaala ay hindi pag-aari ng nagsinungaling. Unti-unting nabawasan ang lamig sa sala. Isa-isang lumambot ang mukha ng mga de Leon. Ang dating nakakatakot nilang katahimikan ay naging pagod. Ang dating mapuputlang mata ay nagkaroon ng lungkot at pagkatapos kapayapaan. Salamat, Renzo. Bakit nyo kailangan ng family picture? Dahil walang nakakita sa amin bilang pamilya noong huling gabi. Ang nakita lang nila ay abo, sunog at bulong-bulungan. Gusto naming maalala hindi bilang sumpa, kundi bilang pamilyang minsang nagmahalan. Inilabas ni Renzo ang instant printer. Boss, ngayon pa talaga magpiprint. Baka may service charge sa kabilang buhay. Kailangan nila ng kopya. CJ. Pero kung magre-request sila ng frame, ikaw na. Nanginginig ang kamay ni Renzo habang piniprint ang huling kuha. Nang lumabas ang larawan, nakita niya ang buong pamilya sa sala. Kumpleto sila. Hindi na sila nakakatakot. Nakaupo si Don Anselmo sa gitna. Nasa tabi niya si Donna Mercedes. Nakatayo ang mga anak, kapatid at apo. Nasa likod ang unang photographer na si Simeon, malinaw na ang mukha, nakangiti ng mahina. Sa pinakadulo, nakatali sa isang itim na bahagi ng frame si Aurelio, hindi na makalapit. Kinuha ni Donna Mercedes ang larawan. Ito ang unang pagkakataon na buo kami ng walang kasinungalingan. At unang pagkakataon kong lumitaw sa larawan na hindi nawawala ang mukha. Sir Simeon, good angle po kayo. Pang-profile picture. Matagal na akong walang profile. Ay, sorry po. Too soon. Kahit matagal na. Napangiti si Simeon. Isa-isa nang nagliwanag ang mga katawan ng pamilya. Hindi sila naglaho bigla. Para silang mga taong unti-unting lumalayo habang kinakain ng umaga ang dilim. Renzo, kapag kumuha ka ng larawan, huwag mo lang isipin ang itsura. Isipin mo rin kung ano ang gustong maalala ng tao. Opo. At kung may litrato kang ayaw mong tingnan, baka iyon ang litrato na kailangan mong harapin. Huling nawala si Isabel. Naiwan ang larawan sa kamay ni Renzo, ngunit nang tignan niya muli, iba na ang nasa kopya. Wala na si Aurelio. Wala na rin ang apoy. Pamilya na lamang ang naroon, nakapormal, payapa, at may maliliit na ngiti. Biglang bumukas ang pinto ng mansyon. Sa labas, sumisikat na ang araw. Boss, buhay tayo. Mukhang good. Kasi kung patay ako, gusto ko sana mas maganda suot ko. Lumabas sila ng mansyon na dala ang gamit. Nang makalabas sila sa gate at lumingon, nagulat sila. Wala na ang villa San Aurelio. Ang nasa harap nila ay lumang bakanting lot,
may ilang batong poste, mga damong matataas, at isang karatulang kinakalawang. Bawal pumasok. Lugar ng sunog. 1,978. Boss, saan tayo nag-shoot? Sa Alaala. Pwede ba yun i-address sa resibo? Hindi ko alam. Pagbalik nila sa bayan, dumiretso si Renzo sa lumang municipal library. Hinanap niya ang pangalan ng pamilyang De Leon. Doon niya nabasa ang lumang dyaryo. Buong angka ng De Leon nasawi sa sunog sa Villa San Aurelio. Family photographer nawawala. Nasa artikulo ang petsa, Mayo 17, 1978. 12 miyembro raw ang nasawi. Isa ang pinaghihinalaang dahilan ng sunog, si Aurelio De Leon, ngunit hindi napatunayan dahil nawala ang mga ebidensya. Nawala rin ang photographer na si Simeon Reyes, na siyang dapat kukuha ng family portrait noong gabing iyon. Nanginginig ang kamay ni Renzo habang binubuksan ang kamera. Lahat ng litrato ng gabing iyon ay wala na. Blanko ang memory card. Boss, wala. Kahit yung kuha ko habang nanginginig. Wala. Sayang. Viral sana ako, assistant na muntik kainin ng family reunion. Ngunit sa ilalim ng camera bag may isang print. Ang family picture. Sa likod nito may sulat na hindi niya isinulat. Salamat sa huling kuha. May kasama pang maliit na sobre. Sa loob, eksaktong 70,000 piso. Lumang perang papel, ngunit tunay. May amoy usok, kandila at lumang kahoy. Hindi na bumalik si Renzo sa Villa San Aurelio. Ngunit nagbago ang paraan niya ng pagkuha ng larawan. Hindi na siya basta nagpapangiti ng mga tao. Mas nakikinig na siya. Kapag may lolo na gustong isama ang lumang sombrero sa larawan, hinahayaan niya. Kapag may ina na ayaw tanggalin ang rosaryo sa kamay, hindi niya pinipilit. Kapag may pamilyang may bakanting upuan para sa mahal sa buhay na wala na, sinasama niya sa frame. Dahil natutunan niya na ang larawan ay hindi lamang para sa nakikita. Minsan, para rin ito sa mga hindi na makapagsalita, hindi na makabalik, at naghihintay na may makaalala. Ngunit may isa pang nangyari matapos ang ilang buwan. Isang gabi, habang inaayos ni Renzo ang studio, biglang bumukas ang printer. Wala siyang piniprint. Wala ring nakakabit na kamera. Pero unti-unting lumabas ang isang larawan. Isang bahay na hindi niya kilala. Sa harap nito, may pamilyang nakatayo. Lahat sila ay nakatalikod. Sa likod ng larawan, may sulat. Kami naman ang hindi pa nakukunan. Boss, booking ba yan? Mukhang may bayad. Wala pang sobre. Sabihin mo fully booked tayo. Takot ako sa exposure. Photographer ka na rin? Hindi. Exposed lang sa panganib. Hindi sinagot ni Renzo ang larawan. Itinago niya ito sa kahon kasama ang family portrait ng mga De Leon. Pero mula noon, tuwing 3:00 ng madaling araw, may pumapasok na bagong email sa kanya. Walang sender. Walang contact number. Puro address lamang. At isang paulit-ulit na mensahe. Kailangan namin ng huling larawan. Kaya kung ikaw ay photographer, videographer, o kahit simpleng mahilig kumuha ng litrato, mag-ingat sa mga booking na walang malinaw na pangalan. Mag-ingat sa pamilyang hindi kumukurap. Mag-ingat sa bahay na walang signal, pero alam ang buong pangalan mo. At higit sa lahat, mag-ingat sa mga family picture na may bakanting upuan. Dahil hindi lahat ng bakanting upuan ay para sa late na bisita. Minsan, para yon sa susunod na taong isasama sa larawan. At dito nagtatapos ang kwento ng ang fotograpong kumuha ng family picture ng mga patay. Mga kaibigan, ang aral ng kwentong ito, ang bawat pamilya ay may alaala, may lihim, at may sugat na minsan ay hindi nakikita sa unang tingin.
Huwag nating gawing negosyo lamang ang alaala ng iba. Matutong rumespeto sa mga lumang larawan, lumang bahay, at mga pangalang matagal nang nananahimik. At kung may katotohanang kailangang ilantad, huwag matakot harapin ito, dahil ang kasinungalingan ay parang anino sa litrato, kahit takpan, lumilitaw pa rin kapag tinamaan ng liwanag. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating kwentong aswang, multo, kababalaghan, at misteryo. I-share niyo rin ito sa kaibigan niyong mahilig kumuha ng picture, kahit saan, at paalalahanan siya, bago pindutin ang shutter, siguraduhin alam niya kung sino ang nasa frame. Hanggang sa muli mga kaibigan. Huwag hayaang nakabukas ang kamera habang natutulog. Dahil baka pagising ninyo, may bagong litrato na sa gallery. At sa litratong iyon, baka kasama ka na nila.